New server is coming. Uy! Kamusta? Aga mo ah. Mga no sleep na yan ah. Walang pasok mga bata eh. Ganyan talaga pag maaga. Hindi, promote ko lang din syempre yung new server kasi nung isa nating game na nilalaro. Yan. So, malakas ang bigasan dyan pag bagong server. Kaya laro na kayo dyan mga bossing. Mamayang hapon pa ako sa ano? Sa GE. Pero nagpa-farm ako. Asan nga pala yung cellphone ko? Ito pala. Tut. May kanina lakasan ko lang yung sounds. Every Monday nilalabas ang codes dito. Nandun naman yan sa page nila. Every Monday yan yung code na nilalabas dito. Most likely, pag may mga bagong server na ganyan na mataas ang ano eh. Dito, pag bagong server, oo, malakas talaga bigas dito. As in. Private server kasi to eh. Private server na ginawang play to earn ng NFT. So, meron siyang marketplace through website. Tapos, pag napalit mo, di ba parang katulad siya ng, ng Mirror 4? Pag minint nyo, magiging Wemix. Di ba? Pag naging Wemix, pwede nyo, yung Wemix na yun, pwede nyo i-convert sa kahit anong klaseng token. Ito naman, pwede nyo siyang i-convert into USDT lang para firm yung presyo. Or firm yung, ayun nga, firm yung presyo, yung halaga. Anon. Kasi most likely kasi pag yung mga crypto na talagang bumababa, di ba? Nagda-downgrade talaga siya ng todo. Kunyari, kung dati is ang bentahan ng kada isang Wemix 100 pesos, mga ganyan. Bumaba, magiging 10 piso na lang, magiging 15 na lang, mga ganyan. Ito kasi, ang kinagandahan dito is makukuha nyo via market is Ion. Tapos pag nakakuha nyo siya ng Ion, pwede nyo siyang i-convert into USDT. Yan. So, pwede ko rin naman ipakita sa inyo yan. Once na wini-withdrawal nyo siya. Ano yun? Wala kasing option dito sa TikTok ng Eternal Love. Kaya kahit anong game category, kailangan mo kasi maglagay ng game category kasi talaga rito sa TikTok. Hindi pa pwedeng wala. Build ng Ranger. Depende kasi kung anong klaseng Ranger ka eh. Ion Hub. Ito. Yan. Dagdagan mo lang ng .NET yan. Pining comment ko. So, ito. Pwede ko pakita sa inyo yung natin. Yung mismong browser nung nung game. Wait lang. Ayan. Window capture. Okay. Chrome. Yan. So, gawin natin siyang Wait lang tanggalin ko yung mismong bawal kasi magpakita ng ganyan eh. So, yung gagawin ko siyang ganito. Yan. Ay, putek. Kita rin pala. Epic fail. Epic fail. Yan. Ay, dapat pala tinaas ko ng husto to. Yan. So, ganyan na itsura niyan. Yan. So, parang naka-mobile talaga siya, di ba? Yan. Ay, so, makikita niyo may mga latest na binibili dyan. Ayan, oh. So, ayan nyo. Ito yung makakukuha nyo dyan usually Ion. Ion. So, ang Ion na yan, mapupunta siya rito. So, i-connect ko lang muna yung MetaMask ko. Wait lang. Connect ko lang muna yung MetaMask ko. Okay. Ayan. Kinonnect ko na yung MetaMask ko. So, makikita nyo, lumabas na to. Etong nandito isa. So, ito yung USDT to. Ayan. Naka-USDT na yan. Yan. USDT yan. Okay? Tapos, ito yung Ion. So, vice versa yan. Kung maglo-load ka or itatap up mo from cryptocurrency, USDT, going to Ion, pwede. Vice versa.
Eternal M. So, ngayon, pag pinindot mo yung menu, ayun yung mga recently transactions ko na mga nagawa so far. Ayan, ayun ang pinaka-latest kong isa. Ayan. So, actually, hindi nga masyadong updated to eh. So, ayan yung mga iba natin na benta. Ayan. Kung makikita nyo, may mga solds tayo. Ayan, 48 na nakikita nyo, mga sold in the market. Hindi lang masyadong updated kasi nagre-reset yan. Ayan. So, bumibili din tayo minsan. Ayan, bumili na rin ako ng minsan na minsan dyan. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Ayan. Pag sinabing buy, bumili na tayo. Okay? Ayan. Sell. Ito yung mga nabenta natin. Ayan. Mas marami pa kasi yan eh. Mas updated yan dito eh. Wait lang. Ayan o. Ito nyo. Ayan o. Mas updated yan dito. Mas marami. Kumpara doon. Tapos ngayon, example, yun. Siyempre, meron siyang minimum na tinatawag nating withdrawal or transfer para maging para i-convert nyo siya sa USDT. So, kailangan nyo ng minimum of 300 EON or $30 US. Yan. Tapos, syempre, may 3% fee. Always naman yan sa kahit ano yan. Ayan. Tapos, syempre, ito yung MetaMask address ko. Yan. Withdraw EON to USDT. Ayan na yun. So, ayan. So, once na winidraw mo yan, matic na yan, magiging USDT na yan. So, pag naging USDT na yan, ang kailangan mong gawin para mabenta mo yung USDT mo, it's either gagamit ka ng P2P or magdadirect ka kay MetaMask na kung tawagin natin is yung buy and sell features niya. Kung magre-recta ko dito, dalawa kasi ang pwede nyong gamitin. It's either ibenta nyo directly to MetaMask, pero syempre asahan nyo, mababa na presyo niyan. Ayun naman yan eh. Mababa na presyo niya pag nagkataon. Ayan na. So, kukonect mo lang yan. Example, may USDT ka na. Siyempre, number 1 na kailangan mong gawin dyan is sell. Pipindutin nyo yung sell. Papalitan nyo yung ETH ng USDT. Ayan. Ay, bakit teka lang. Connect muna pala natin yung MetaMask natin. Ayan na, nakakonect na tayo. Account updated. So, meron na tayo niyan. Palitan nyo lang yan. Gawin nyo lang ng USDT. Yan. Tapos, syempre, depende kung saan nyo siya gustong ibenta. Pwede kay-transact. Ayan, so si Transact lang meron as of now. Kung makita niya. Siyempre, asahan nyo, mababa na yan pag binenta nyo yan. Okay? Mababa na presyo niyan. So, it's either you're going to use a Binance, gagamit kayo ng tawag dito, ng VPN, or BitGet. Yan. Alin man dun. Siyempre, asahan nyo na lang yung 1,000 pesos nyo, medyo mababa na yan pag nagkataon. Oo, 1.6 yung GB niya. Ano yan? Hindi mo mabebenta yung Seni mo kapag di ka nag-purchase ng package. Anong klaseng package ang kailangan mong bilhin? Premium lang naman ang kailangan mong bilhin para mabenta mo yung Seni mo. Kung gagamit ka ng market. Lahat naman kasi yan may requirement eh. Sa Nightcross, anong requirement sa Nightcross para makapag-mint ka? Sa Mirror, anong kailangan mo para makapag-mint ka? So, lahat ng bagay may requirement yan para makapag-mint ka. Hindi mo kailangan totalin bumili ng package kahit isang premium lang. O kunyari, nagpa-raffle ako ng premium. Kahit yung raffle ko na premium, makakapag-mint na kayo eh. Ganon. Which is pwede ko rin namang gawin yan actually.
Pag namigay tayo ng premium, pwede natin yun. Ang premium dito, most likely, 500 pesos lang. Pero marami nagbebenta ng premium dito, 350, mga bentang mabababa. Bakit? Kasi yung ibang premium kasi dito, napapanalunan na lang nila sa mga events. Tulad ng mga guild. Ako, tulad ko, yung main guild ko, madalas magparapol ng premium. So, kahit ako, example, ako, nagkaroon ako ng extra premium, pwede ko iparapol sa inyo ng libre yun. Nakakakuha ka ng libreng premium. Ngayon, yung pag premium ka na, pwede ka magbenta ng Seni sa market. Tapos, hindi lang yun. Kahit hindi ka naman premium dito, pwede ka magbenta ng Seni. Hindi lang naman premium kasi yung hindi lang naman kasi premium yung kailangan para magbenta ka ng Seni. Yes, mga bossing. Yes, mga bossing, this is a Eternal Love na private server. Private server to na ginawang play to earn and NFT. Yan. So ngayon, paano kikita or paano ka magbebenta ng Seni nang wala kang premium? Okay, number 1. Ito na. So example, meron akong 300 mi. Ito na lang, sige. Ito na lang, kunyari na lang. Sige, lagi natin yung isa nating account. Wait lang. Lagin lang natin. Lagin lang natin. Okay? Lagin lang natin. Example. Nasa orc. Nagawa sa orc nito. Ayan. Example, meron kang 33M. Example, meron kang 33M. Ngayon, ikaw ang seller ng Seni. Ikaw ang seller ng Seni ngayon. 'Di ba? So, seller ka ng Seni. Bebenta mo ngayon yan via ghost trading. So, yung salitang ghost trading, matagal nang na-invento yan or matagal nang kalakaran yan sa mga walang trading system. Okay? Number 1, yung Mirror, may ghost trading dyan. Since nung nabuo ang Eternal Mobile nung way back 2019, nauso na rin ang ghost trading or matagal nang nauuso ang ghost trading sa mga walang trading system. Ngayon, yung 33M na yan, okay, balik tayo dun sa isa nating account. Ngayon, yung 33M na yan, kunyari, dalaway account natin, dalaway account natin. Gusto natin ilipat yan sa ibang account. Or sa ibang main character natin. Example, pag isipan nyo na lang na yung 33M na yun, galing dun sa alt character ko. Actually, hindi lang 2017 matagal na May mga iba pang games na nauso ang ghost trading. Hindi lang 2017 may iba pang game. Okay, so mabalik tayo dun. Ngayon, yung 33M na yun from alternate character, ililipat natin dito. Example, this is our main character, okay? Yan, ililipat natin to dito. Ngayon, maghahanap tayo ng isang reliable items na pwede natin ibenta for about 33M. Okay? Example, ito, para medyo reasonable. Example, ito na yung 33M. So, etong Overlord Crab Bow na to, dito yan sa mismong account ko. Example, magsesell tayo, babay tayo. Magsesell na tayo, yan. So, example, yung bow na yun, 33M. So, example, ito yon, yan. So, isi-shelf lang natin yan. Then, bibilin nito ng alt natin. No? Yung kaninang nakikita nyo. Ilipat ko kay Plumber. Hey, what's up, Masandre? Ayan. So, i-ghost trading mo siya doon. Ngayon, yung Seni na yun, mapupunta dito sa main account mo. Okay? Ganun lang din kung merong bibili sa'yo ng Seni through ghost trading. Pero, syempre, asahan nyo, yung ghost trading na yan, mura lang ang presyo niyan. Bakit naging mura compare sa market? Kasi there is no involvement of premium na. So, sa madaling salita, naging mahaba yung proseso nun. Hindi naman sobrang haba kasi dito kasi, pagkakuha mo ng 33M na yun, may tax pa kasi yan. Yun kasi yun may tax kasi yan dito. Example, yung 33M mo, makukuha mo lang siya ng
28M, mga ganon. 28M, 29M, mga ganon. Ganon mo lang siya makukuha pag gino-host trade mo yan. So, kaya mura siya. Yep, may tax nga lang. Yun yung pinagkaibahan. Kaya dun sa mga nagsasabi dyan na kailangan mo pang gumastos or kailangan mo pang mag-premium, mag-package para lang makabenta ng Seni, ay hindi po. Hindi nyo ho kaya kailanganin nun. Promise, 100%. Kahit dun sa isa nating nilalarong Granado Espada, hindi natin kailangan gumastos dun. Kailangan mo lang dun magsipag, mag-hunt ng mga materyales, then mag-buy and sell ka ng mga mabibilis gumalaw sa market. Yon. Isa na yon. Isa na yon sa part na yon. Ano yun? Na-try ko po kaso hindi ko mahanap ang item ko kasi dapat daw meron special enchantment ng equip. Which is totoo po yan. Kailangan mo meron kang at least 4th enchant. Ano yung 4th enchant na yun? Dapat meron kang kasi 3 lang kasi talaga lalabas dito sa una. 3 lang yung lalabas dyan. Dapat meron siyang 4th enchant. Yun yung tinatawag nating special enchantment. Okay. Meron pang isang way na pwede nyong gawin. Gusto nyo ba malaman kung ano yon? Okay? May tinatawag tayong basing. Medyo medyo crucial kasi pag sinabing bas. Bakit? Kasi kailangan miseni yung main account mo. Bakit kailangan miseni yung account mo? Okay, ito na ngayon sasabihin. Papaliwanag ko sa inyo. Pero hindi nyo na pwedeng gawin to sa Romsey ngayon kasi binalak na nila yan Binalak na nila, hindi nyo na magagawa sa Romsey yan. Example, eto. Asa na? Ay, wala na. Wala na yung munak. Dito lang tayo sa medyo makatotohanan. Ayan, ito. Orc Warrior lang. Example, kung mapapansin nyo, yung Orc Warrior na card is iisa lang. Ngayon, ang gagawin mo, bibilin ng main character mo lahat yan. Okay? Bibilin ng main character mo lahat yan. Eto, papakita ko lang dun sa isa kong account. Para alam nyo, hindi lang yan hindi lang 4th enchantment ang pwede nyong gawin. Okay? Ayan. Kaya dapat, ano tayo? Ay, hindi ko na pala kailangan mag-ano. Same password lang pala to. Okay, sige. Pakita ko sa inyo mga bossing ko. Kung paano yung isa pang basing way kung tawagin. Para mailipat nyo yung Seni nyo doon. So, hindi lang for enchantment. Okay, hindi lang 4th enchantment. Kaya sinasabi ko sa inyo mga bossing, pag gusto, maraming paraan. Diba? Ganun lang yun. Eto mga bossing, tignan nyo to. Wala na yung card. Putik, nabenta ko yata yung card dito. Nak ng tinapay. Balik na lang ako dun sa isang account. Para medyo makatotohanan. Para kita nyo. Balik tayo dun sa isang account. Dun kay kay Renzi. Kay Boss Renz. Marami nang gumagawa niyan ever since. Hindi lang nila nire-reveal kasi ayaw nilang i-reveal dahil baka daw mas lumakas kayo sa kanila. Nakikita nyo, ilang piraso meron hawak yan, mga bossing. Kita nyo ba? Ilang piraso ang meron siyang hawak? Kita nyo? Kita nyo? Ilang piraso meron siyang hawak? O i-zoom in ko pa ng husto. I-zoom in natin ng husto. Para kita nyo. Ilang piraso meron siyang hawak, mga bossing? 182. Bakit ganyan karami ang card niyan, bossing? Ayan ang tinatawag na bus. Ngayon, paano mo gagawin yung busing na yan? Kaya nga sinasabi ko, dapat yung main character nyo, misay ni rin. Dahil i-hold mo lahat yan. Ngayon, yung lahat ng alternate character mo, bilhin yan. Tapos ang paghihirap mo. So, hindi lang 4th enchantment, mga bossing, Hindi lang 4th enchantment ang pwede nyong gawin. Okay? Isa na yan. Okay? Goods na tayo doon?
Di ba? Yan, sinasabi ko sa inyo, pag gusto, maraming paraan. Ganun lang yun. Hindi lang port enchantment ang kailangan nyong gawin para ma-transfer nyo yung sene nyo sa iba. Okay? Okay? Okay na ba tayo doon mga bossing koy? Okay na ba tayo doon mga bossing koy? Ay putek, mali pala. Teka lang, sagutin ko yung tanong mo. May nagtanong, paano bibili na alternate character yung mga yon? Ilagay mo sa exchange. Pag nilagay mo sa, example, nandito yung 182. Example, nandito sa ito yung 182 pieces. I-bend mo lahat yan. Pataasin mo yung presyo. It's up to you kung gusto mong pataasin yung presyo. Kaya nga, paano tataas ang presyo niyan? Kaya dapat ikaw lang ang meron. Dapat ikaw lang ang meron para tumaas ang presyo niyan. Tulad nito, 244k, snapping pa siya. Bakit? Kasi ikaw lang ang meron. Di ba? Ikaw lang ang meron. So, cards lang ba pwedeng gawin yan? Kasi konti lang yung nagbe-bend eh. Konti lang yung naglalagay sa exchange eh. Depende sa'yo, bossing, kung ano pa yung gusto mong ilagay. Pwede kang maglagay ng materyales. Nasa sa'yo yan. Walang problema. Pero syempre, ang masaklap lang dyan, baka mamaya may mangharang sa'yo. Ano yung big sabihin ng harang? Kasi baka mamaya may maglagay sa exchange ng hindi sa'yo. Eh di pati yung kanya, mabibili mo. Gets? Ganun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Hindi lang port enchantment ang kailangan nyo ilagay dyan. Yung port enchantment kasi na yan, pag nagpa-plus lang kasi kayo, pag pina-plus nyo yung mga item, diba? Kaya nga ina-explain ko na maayos yung regarding sa port enchant eh. Kasi kung ikaw ay gagawa ka ng pang-GT talaga sa sarili mo or pambenta talaga sa iba, masakit yun. Mas maganda mag-GGT ka lang or gagawa ka, tulad na itong mga to, hindi niya na kailangan yan, pero ginawa niya yan. Pwede niya na to ipang-GT sa sarili niya. Or pwede na siyang bumili ng Seni sa iba. Ayun, so ito, may port enchant to. So panigurado, ginamit niya to for the meantime. Nagsawa siya, nagpalit siya ng job, kaya niya binebenta yan, so kaya ganon. Kasi kung gagawa ka sa sarili mo talaga, tapos hindi mo siya gagamitin, lugi ka ron pag ganon. Kaya nga sinasabi nga sa inyo mga bossing, maraming paraan na pwedeng gawin. Hindi lang yung port enchant na yan. Hindi lang din yung cards na yon, hindi lang mga miscellaneous na ganyan, pwedeng blueprint, pwedeng kahit ano. Nagigets na ba natin mga bossing kung paano na ililipat ang Seni, kung paano nabebenta ang Seni through ghost trading? Diba? Ganun lang naman yun eh. Pero ulitin ko, hindi nagagana yan sa hindi yan gagana sa ROMC. Kasi na-block na nila yan. Bakit nila na-block? Kasi Seni server sila eh. Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Ano ba yung game? Introduce yung game as a play to earn. So meaning to say, we just have to farm ng Seni para maibenta natin sa mga kapwa players natin may bibili. Ganun lang naman yun eh. Wala ka na uso pa rin naman ng ghost trading sa sa ROMC, pero medyo may ginawa silang doon, may ginawa silang algorithm doon. Yung sa ROMC naman kasi na mga bossing, gusto nyo bang wala tayo sa ROMC, nasa zero tayo, putik. Sige, explain ko na sa inyo. Pagdating kasi sa mga ROMC, mga bossing, pwede naman kayo mag-ghost trade, pero mag-ingat po kayo. Bakit? Kasi kailangan i-progress nyo yung mga alternate characters nyo, or else mababan kayo yung mga account nyo or yung dalawang account na pinag-ghost tradingan nyo. Gets? Meaning to say na progress, kailangan gumagalaw yung handbook. Ano yung handbook? Paano gumagalaw? Kailangan nagde-deposit kayo, gumagalaw yung stats, gumagalaw yung level. Sa madaling salita, hindi lang siya literal na Seni farming. Nilalaro nyo din dapat yon. Kung ayaw nyong maban pati yung main character nyo. Pero, kung kayo ay focus lang talaga sa
sa pagbebenta lang talaga ng Seni, pwede nyo gawin yun. Yun nga lang, kawawa yung mapagbebentahan nyo ng Seni. Dahil, pag na-detect ng system ni Romsi yun, ay, eto, Seni farmer lang to. Dami account to, ban natin to. Yung pinagbentahan nyo ng Seni, pare, damay yun. Ngayon, babalikan kayo nun. Boss, naban ako. Balik mo yung pera ko. Yun na. Yun na. Yun na yun. Mababan na yung kasama, yung pinagbenta mo rin ng Seni. Yun na yun. Kasi nga, Seni server nga sila eh. So, ganun yung algorithm na ginawa nila. Diba? Hindi ba sila mababan ng ganun? May kakilala kasi ako, nagbenta ng Seni, pati yung may-ari, o yung napagbentahan, naban din. Kasi ganun yung ganun yung marami akong kilala sa nag-Romsi kasi ngayon eh. Karamihan sa mga kakilala ko nagbebenta eh. Ayun, ghost trading. Pero kasi sa Romsi kasi, bossing, medyo binago na kasi nila yun eh. Oo, sa Romsi, pag hindi na pinoprogress, kasi may kilala ako na naban. Hindi kasi ako nagro-Romsi eh. Sila lang yung nagro-Romsi hanggang ngayon. Nagro-Romsi, eto, nasa Discord nga kami. May mga nababan sa Romsi. Pag hindi daw, as long as pinaprogress yung tawag dito, yung alt na nag-ghost trade, okay lang yun. Pero kung hindi na, nababan daw eh. Minaban na kasi. Ilan na rin yung naban na account niya? 4. Pinakita sa akin eh. So ewan ko kung ano yun. Pero okay naman na daw, naayos naman na daw. Marami naman siya account eh. Teka, nasa na pala yun? Ito pala yun. Bakit? One year na to mga bossing. Etong Ion Hub na to or private server na to na Eternal Lab. Dragoness. Mistress. 15M. Pag ilapag mo na yan. Maganda sana kung meron star to. So, di lalagyan ng star yan. Unlimited gemstone. Ion Hub mga bossing. ionhub.com. .net. Ito lang unang-unang yung gagawin. No? So, kunyari, nasa mobile kayo. Pindutin nyo lang yung browser nyo. I-type nyo lang dyan is Ion Hub. Yan na yun. So, ito, yung pinaka-main website nila, yan. Tapos, yung kanilang blue app, yan. Yan na yun. Yung kanilang main blue app. Again, mga bossing, this is a private server, ha. Private server na ginawa nilang Playturn and NFT. Nung management ng Ion Hub. Ika lang, donate lang ako. Sayang naman baka mawala eh. Problema ko pala yung 60 minutes na naman. Di na naman ako nakapag 60 minutes. Kalimutan ko kanina. Ano ba yung nibble gen ko? 10 pa lang. Application siya mga bossing apps. Eto, so pag nandito ka na sa browser, pag open mo yan, di ba? Ayan, type mo lang yan, Ion Hub. Ayan, and then click mo yan. Pagka-click mo yan na pinakababang baba, hindi naman sobrang baba. Yan, dalawa kasi yung game nila, so Eternal M, yan. So para makita niyo yung market, dapat mag-login muna kayo sa mga kahit dami Gmail goods na yan. Para makita niyo yung latest market. Yan, so eto na yun. So click nyo yan, pagka-click nyo yan, ayan yan. So meron siyang windows,
meron din siyang Google. Ayan. So, pagka-hit niya yan, magda-download na yan. Yan na, makikita niya, downloading. Ayan o. Ayan. So, ayan siya. Ayan na yun, goods na yan. So, ako, di ko na i-download yan dahil meron na tayo niyan. So, ngayon, pakita natin yung, ayan, yung market. Ayan yung market. Ang kinagandahan kasi dito sa market na to, hindi nyo na kailangan maghanap ng ka-ghost trading. So, sa madaling salita, hindi nyo na kailangan na maghanap ng bibili ng SENI nyo. I-post nyo lang dyan. Okay na yun. So, paano mag-post? Kailangan premium users kayo. Yun kasi yung requirement niya. So, eto na yun. So, ayan si Babio. Ayan yung current character natin. So, ayan, kunyari, mag-mint tayo ng SENI, pero hindi tayo makakapag-mint dahil una-una, hindi ko muna pinapa-premiuman to dahil mababa pa ang accumulation ng SENI nito. So, ayan, 145. So, i-refresh lang natin yan. I-refresh mo lang to para lumabas yung updated SENI na meron ka. Oh, naging 185. Ang bagal ng syncing Naubos ka agad. Kasi nag-donate nga pala ako. Nagre-refresh pa pala yan. Antayin natin mag-refresh yan. So, ganun lang siya. .net, bossing.net. Ano yan? May tutorial ka, boss, paano magbenta or bumili ng SENI, ng Ion sa site. Pag bibili ka ng Ion sa website, kailangan naka-USDT ka. So, from USDT, magiging ano na siya, ayan, from USDT going to Ion. Ano siya, MetaMask, tapos Binance Chain. Paid ba ang premium? Yes, bossing, pwede naman siyang paid, pwede rin naman siyang via exchange. Kaso nga lang, ang difference ng via exchange at via paid, yung paid kasi pwede kang mag-post ng SENI mo. Yun na yung NFT na tinatawag natin. So meaning to say, para makapag-bend ka ng SENI mo rito sa market na to, kailangan yung premium mo is paid. Okay, dapat premium yung paid mo. Kasi pag galing sa market, sa exchange in game, kasi may mga gumagawa kasi ng ganun binebenta yung premium nila sa exchange. Okay? May gumagawa kasi ng ganun. Ito. So, kunyari, purely SENI, meron kang 10M. May nag-post ng premium dito. Pwede kasi ibenta ang Ayan kunyari, may nagbenta ng premium, pero ngayon wala nagbebenta ng premium. Kasi yung iba yata nagre-ready na for the new server. Yung new server na yan, magre-release yan on April 1. Hindi April Fools yun, mga bossing So, ang pinagkaibahan ng in-game premium at market premium, yung market premium, you're eligible ka mag-post or mag-mint ng SENI from in-game going to website. So, madaling salita, pwede mong ibenta yung SENI mo rito sa website. So, ayan So, pag nabenta mo na siya rito, pwede kang pumili na, ayan, magiging Ion siya, tapos pwede mo yung Ion mo, pwede mo siyang ibalik sa USDT. Okay? Pwede mo siyang ibalik sa USDT. So, ayan yung recently sold na makikita nyo, ayan. Ayan yung mga recently sold na makikita nyo dyan. So, ayan yung pinagkahibahan ng premium tsaka sa exchange. Ayan. Pero, same benefit except lang sa market. Yes, oo. New server, new character. Yes, mga bossing, Eternal Love. Mobile version to, mga bossing. Wala nga lang siya sa iOS. Auto pay win sa server. Actually, yung pay to win na kasi yan para sa akin Para sa akin lang this is my own opinion. Ewan ko sa mga opinion nyo. Yung pay to win na kasi yan na sinasabi is really depends kasi talaga yan sa tao. Diba? Siyempre, lamang naman kasi talaga ang gumagastos. Wala tayong magagawa ron. Sobrang wala tayong magagawa ron. Pag gusto ng tao gumastos ng gumastos, magpalakas siya na magpalakas, wala tayong magagawa ron. Kung gusto nyo bumili ng maraming SENI,
Sobrang ahead niya kahit kaka-up lang ng server, ang dami niyang pinagbibili. Nag-load siya sa USDT, gumastos siya ng 100,000, 20,000, 50,000. Pera niya naman yun eh. Di ba? Ako, di ko na masasabi sa sarili ko na F2P ako eh. Kasi bakit? Kasi naglo-load ako ng premium eh. Di ba? Medyo, tawag dito, Emo Walds. Pag sinabi ko kasi sa yung average na earnings ko kasi dito sa'yo, baka kasi mamaya mag-expect ka din ng the same thing nung tulad sa akin. So, I think, pwede ko sabihin sa'yo yung average earnings ko dito, pero sa tingin ko, hindi mo naman siguro ikukumpara yan, ano? Oo. Baka lang naman kasi, baka maya sabi mo, ay, kaya ko din gawin yun. 'Di ba? Medyo tayo doon na medyo malabo 'yun sa part na 'yon. Ako average ang earnings ko dito is 1,500 to 2,500 per week. So pwede rin ako magpakita sa inyo ng Discord. Medyo nagpe-preserve din ako ng ng mga ions ko. Okay? Okay, pakita ko sa inyo yung ating Discord mga bossing. Para kasi kung saan ko binebenta yung ions ko pag nakakabenta ako ng mga tinatawag nating ions. So ito, pakita ko sa inyo para nakita nyo lang din. Magkakaroon ng bagong server mga bossing. 500 pesos kasi yung premium. Pwede kayong bumili sa mga kapwa streamer ko. Ako kasi di kasi ako talaga nagbebenta, promise. Pag meron akong premium, pinaparapol ko lang yan. Hindi ako nagbebenta. Never ako nagbebenta ng premium. Sa mga kapwa streamer ko, yung iba nagbebenta. Ako hindi kasi. Never kasi ako nagbenta niya, pinaparapol ko lang yan. So eto pakita ko sa inyo. Yung Discord channel na meron tayo. Mga bossing, ayan, nag-send siya sa akin, ayan. Si Mil Gaming, bumili siya, 1,800. Balik na, sila yung mga bumibili ng sila yung mga bumibili ng mga tawag dito, ng mga ions kung tawagin. Ayan pa si Master Pau. Ayan yung huling transaction namin. So far, wala pa kami ulit nagiging transaction kasi nakiusap sa akin si Boss Mil or kay Boss Mil ako nagbenta. So ayan. Ayun yung mga date, nakikita nyo ba yan? Ayan, kay Master Pau, bumibili siya kasi si Master Pau pwede kayong bumili sa kanya ng premium kahit anong package. Ayan, 2.5. Ito pa ulit, 2.5 ulit. Tignan nyo lang yung date. Nakikita nyo ba yung date? Nakikita nyo? Ayan, so ayan pa. Ayun yung date. Ayan. Ayan. Okay na tayo dyan, no, mga bossing? Ayan na yung pruweba ko sa inyo o resibo ko sa inyo. So, doon ang gagaling nga. Saan ang gagaling nga iyon mo, mga bossing dito? Or, nakakuha ko ng magandang card, benta rito, bebenta ko dito yung magandang card na yun, sabay release nung sabay release nung iyon doon. Sa Cash G lang ang labanan. Kasi pwede nyo rin kasi ibenta ang cards nyo rito. Teka, balik tayo dun sa card. Control F. Control F natin. Ay, gagi. Mali yung ginawa ko. Nasaan na siya? Lumiit tuloy. Ayun yung mga cards, oh. Lumiit tuloy. Bakit lumiit? Hey, lumiit. Ang cute. Ayan. Ayun yung mga cards, oh. Pwede nyo rin kasi ibenta ang cards. Pag nakakuha kayo na maganda, oh. Atik na yan. So, nagpakita na ako ng resibo sa inyo kung kanino nyo pwedeng ibenta ang iyon nyo. Yung mga pinagbebentahan natin na iyon na yan, sila yung mga tinatawag na resellers. So, sila yung most likely nagbebenta ng Seni rito. Ay, ng Seni ng premiums. So, pwede kayong bumili sa kanila. Ako kasi hindi talaga ako nagbebenta nun, promise. Pinaparapol ko lang yon.
Teka nga, subukan ko nga kung ano. Teka lang ha, kung makakaano tayo ng premium. Actually, yung premium na to, this is 500 500 pesos, cash G. Sige, teka lang ha. Tignan ko makakakuha ko ng premium. Check ko lang ha. Tignan ko yung balance ko. Pag meron, sige, bigay ko sa inyo. Iparapol natin ngayong araw or kahit mamaya siguro next live ko. Yung new server, April 1. Ano yun? Laging kasama na yan yung transactions fee. Even withdrawal and yung sa top up, walang fees yun. Sa withdrawals lang meron. Pops, recommended naman application na auto-clicker. Oo naman. Eto wait lang chine-check ko yung resources natin. Kung kakayanin natin makapagbigay ng premium ngayon. Basta ngayong araw siguro. Pag nakakuha ko lahat ng April 1 yung bagong server. Wait lang may kinakausap kasi ako eh. Chine-check ko rin yung mga binibilang ko din mga resources natin kung pwede tayo mamigay ng premium. Wait lang Uy, nga pala. Ito rin pala mga bossing sa mga new player natin dyan. Ito mga bossing screenshot nyo na pala to. Kuha rin tayo ng latest and screenshot nyo rin pala yan para sa pag-up ng bagong server. Pwede yung mga redeem codes yan. Teka, kunin pala natin yung mga latest. Teka lang kunin natin yung latest na codes. Eto na, nakita ko na yung isa pang latest na codes. So, save lang natin to. So, may isa pang latest na codes mga bossing. Wag nyo na lang muna palang yan. Wag nyo na lang pala i-screenshot yan. Eto, gagawa lang tayo ng isa pa. Eto, ayan. I-update ko lang yan. Ito yung isang mas updated. Wait. Wait lang Hindi nagbago. Ang kulit. Yan. Yan. Yung redeem codes. May Discord? Meron. May Discord to. Mamaya, pakita ko sa inyo yung Discord link. Seni, mga bossing. Seni, tsaka cards. Tsaka especially, syempre, yung Ion. Yan yung pangunahin na pwede nyong ibenta in-game or sa tao. Lalo-lalo na magkakaroon ng new server. So, pwede nyo yan. Paano makakapag-farm? Gawa ka lang ng character na mabilis mag-accumulation ng Seni. Number 1 is genetic. Okay na? Na-screenshot nyo na yan. Para sa new server, mga bossing Para sa new server, kunin nyo yung mga redeem codes na yan.
Kunin nyo. Na-screenshot nyo na ba? Okay na ba yan? Kung okay na, no? Actually, maraming klaseng auto-clicker kasi pero depende kayan kung saan ka mas mahihinayang. Okay, ngayon, paano ka makaka-farm? Number 1 kasi ito pinakamabilis na Seni na nakaka-accumulate is yung genetic talaga. Genetic talaga ang pinakamabilis mag-accumulate ng Seni. Yun nga lang, syempre, hindi ganun din kadali para makagawa ng genetic. Or so ito, search nyo na lang dito. Open nyo na lang to yung sa YouTube. Ito yung isa yung pwede maging reference para makagawa ng magandang farmer. Okay? Tandaan nyo yun Ayan. Isa to sa mga reference guide na pwede nyong gamitin para mag-farming. Ayan farming tips. So, ayan. Ayan yung title. Ito yung title niyan. Celebrate natin ngayon. Ayan. So, ayan yung title niyan Mapa creator man, mapa genetic, single lang yan. So, ayan. So, ito na yung pinaka main guide niyan. Ayan. Ayan yung pinaka reference nyo dyan. Tapos, dito siya magpa-farm. Ayan, kung makikita nyo, nasa siya. Nasa Orc Lady, tignan nyo. Single blow lang, napapatay niya na. Siyempre, kailangan yung gumamit ng macro dito. Kailangan yung gumamit ng macro dito. Yes, under siya na merchant. Merchant, creator, alchemist, creator, then genetic. So, ito yung dapat yung panoorin. Yan. So, may guides na tayo dyan. So, this is a creator guide pa lang. Yan. Pwede nyo i-apply yan. So, panoorin nyo yan sa mga gustong mag-farm using hell plant. Pero ito talagang pinaka-the best farming. Kayang-kaya nyo maka-accumulate ng 6 million per day dito. Gamit ang genetic or hell plant. Ayun lang Siyempre, gagamitan nyo rin na auto-clicker ito. Okay, ngayon, paano gagana auto-clicker? Mamaya, papakita ko sa inyo yan. So, okay na tayo dito sa YouTube. Okay na tayo dito siguro, no? Ayan. So, ayan kung hindi nyo makukuha yung mga ibang sinasabi niya, yung mga zipper bear, mga ganyan, okay lang. So, step by step, kung ano lang yung kaya nyo makuha dyan, goods. Bully guide ni Miss Maven yan. 100%. Ayan. Okay, so okay na tayo dito, no? Ngayon, papakita ko sa inyo paano naman nagpa-farm ang naka-auto-clicker or naka-macro. Okay? Papakita ko naman sa inyo paano nagpa-farm ang naka-macro or naka-auto-clicker using your phones. Pwede sa mobile 100%. Okay, so para makapag yan, balik tayo doon. Kahit anong auto-clicker pwede naman kung saan ka mas mapapadali. So mag-change job muna tayo into genetic. Ayan. Lipat tayong genetic. So ayan, genetic. So merchant, alchemist, creator, which is yung guide ni Miss Maven, creator, then genetic yung third job. So switch tayo ng genetic and then punta tayo dun sa Orc Lady. Ayan. Pwede rin kayo, ang pinaka-the best na farming site sa lahat yung 6 million per day dito. Sa Toy Factory 1F. Siyempre, hindi nagagana sa ROMs ito kasi ROMs nga yun Hinablan nila lang ang hell plant doon. Hininaan nila. Yan. So dito, dito tayo magpa-farm. Kung mapapansin nyo, ganyan na ganyan ang ginagawa ng hell plant user. Tignan nyo, single blow lang. Ayan. Nakita nyo? Ayan. Sa lugar na to, kaya nyo maka 6M per day dito. Sa lugar na to, kaya nyo makapag 6M per day dito. Pero since na meron nagpa-farm dyan, wala na kayong magagawa dyan. So, lilipat kayo na ibang farming site. Pwede kayong lumipat sa Orc Lady, sa Harpy, kayo kung saan yung kaya nyo. So, panoorin nyo lang yun, yung guide na yun. May guide na din doon kung paano gagawa ng hell plant.
Maganda niyan, i-adventure nyo yung ano, ipepet adventure nyo lang yung mga alts nyo para sila yung mag-hunt ng solid skin or hard skin kung tawagin. Ganun lang mga kasimple mga bossing. Para hindi kayo gagastos ng Seni. Pagbibili ng health plant. 1,500 Seni din ang health plant, no? Gastos yung pag nagkataon. Ayan, so punta tayo dito. So papakita ko sa inyo kung paano nagwo-work ang tawag dito, wait. Hindi tayo masapul dun sa kanto Ayan, dito na tayo. Okay, ayan. So wala nagpa-farm, pwede tayo mag-farm dito. O ngayon, lalagay natin yung macro natin. Ang kinagandahan kasi ng emulator na ginagamit ko, may built-in macro to. Sobrang napakadaling ano yung macro niya. So ganito lang ang pag-macro, o-open ko 'yan. And then OL spot, continue execute. Ay hindi, mamaya pala. Auto ko muna pala to. Yan. So balik tayo doon, auto execute. Yan na 'yon. Hands up. Bakit kailangan ng macro? Bakit di mo lang ilagay sa auto yung health plant? Hindi pwede kasing ilagay sa auto ang mga health plant, mga bossing. Bakit? Kasi yung 30 seconds cooldown nung health plant mo masasayang. Kasi maglalapag siya na maglalapag ng health plant as long as meron siya nakikitang mobs. So hindi firm yung paglapag ng health plant. Hindi katulad nito. Ang pansinin nyo, saktong-sakto yung paglapag ko. 30 minutes yan. Ay, 30 minutes. 30 seconds bago siya maglapag ng panibagong health plant. At naaayon sa spawn ng mga monsters. Mumu emulator ang gamit ko. Mumu emulator ang gamit ko. Ayan. Ganyan na siya. Ayan, hands up na. Ganyan ang macro kung tawagin. Ganyan ang macro kung tawagin. Okay. Kaya napaka bilis mag-accumulate ng Seni talaga ng genetic pagdating dyan. NFT, yes bossing, 100% ang NFT to. Super duper duper. Siyempre, ano pa hinihintay nyo? Mag-antay na kayo, by April 1, may bagong server tayong lalabas. Yan, which is new server 1, no? 1. Ay, nag-message na pala sa akin si ano. Nye. Sana all di na natutulog. Gumagana yan sa ROMC. Ang alin? Etong health plant build? Hindi. Gaano kadami ang population dito? So far, so good. Medyo, syempre, alam nyo naman yan. Minsan nangongonte, minsan dumadami. Ngayon, so hindi ko totaling mabibilang kung ilan. Pero nasa hundreds pa rin naman. Anong Ragnarok to? Zero Ragnarok Eternal Mobile, play to earn an NFT. So, on April 1, new server will be launched. Ayan. Hindi, bossing eh. Yung mga tropa nagka-classic or nagro-ROMC. Ako hindi ako nagro-ROMC. Hindi na kaya ng ano ko eh, ng oras ko eh. Kasi after ko mag-farm dito sa Zero, maglalaro naman ako ng isa ko pa nilalaro. Hindi na kaya eh. Pero yung mga tropa doon sa ano, yun, na-busy na sila doon. Alas din na nga sila nagkakapag ano. And then, hindi ako nagka-classic. Sila lang. So mga bossing, okay na tayo doon Goods na tayo, right? Goods na tayo doon, ano? So ganyan yung ano, ganyan yung way ng isang farming ng genetic. Yan. Yes, bossing, Ragnarok Eternal Mobile siya.
Eternal Love. Pero this is a private server na ginawa nilang play to earn and NFT by Ion Hub. Ayan. So marami rin naman mga servers na ginawa NFT dyan or play to earn, pero depende lang sa kanila kung paano nila ine-execute yon. Pero para kasi sa akin, ever since 2002, 2000, na uso yung mga laro-laro natin yan. Wala yung salita na P2E eh. Ang salita nun is RMT. Ang salita nun, malakas ba RMT dyan? Yun. Malakas ba dyan? Malakas ba bigasan dyan? Yung salitang P2E, na ano yan, na-adapt natin yan or na-adapt ng karamihan yan nung pumutok si Axie. Yun. Yun talaga, mga literal na play to earn talaga yun. Lalaro ka, kikita ka na kaagad. Oo, pumutok ng gano'n yung pandemic, sabi ni Boss Mboker. Yung P2E na yun. Pero talaga, way back before, noong 2002, 2000, mga ganyan, mga pa, salitang RMT talaga ang mas nangaangat sa mga MMORPG na ganito. May trading man o wala. Yan. Nauso lang talaga yan lately. Yan, during pandemic, Axie. Mga Axie days. Yan. Good day, manager. Good morning, manager. Kumain ka na ba? Kape ka muna, manager. Naalala ko, no? Kahit yung tropa natin si Boss Pong alam ko nalugi din yata sa sa Axie yun nakailang million din yata siya doon. Pero sobrang bait noon, Boss Pong. Dahil sa kagustuhan niya magbigay na at tulad din sinasabi ni Kyle, gandang umaga, manager. Di ba? Kyle, mamaya maglalaro ako. Sama mo ako mag-boss hunt. Sama mo naman ako. Newbie lang po kasi ako, magandang character ipipik. Pwede ka naman magsimula dun sa sinasabi ko. Uy, sana all. Oo, madami pa hanggang ngayon. Kaso nga lang, hinohold niya lang hanggang ngayon sabi niya. Malay natin, tumaas, di ba? Pero malabo nung tumaas yun kasi wala na investor dun Yun yung alam niya, pero alam nyo, kung sakaling hindi lang nagpaka-MJS yung yung nakabili ng bahay, tingin ko hindi babagsak ng ganun yun Tingin ko hindi babagsak ng ganun yun. Wala nagpaka-MJS Nagpasikat Ayun. Ganyan din ba, Romsy, Paseni, sa ganyang Orc Lady? Hindi. Iba. Saan pwede ma-download po? Eonhub.net. Boss, Discord naman pasali. Uy, yung Discord neto, open mo lang ito, di ba? Punta ka sa browser. Ayan, Eonhub. Pagka-type mo na Eonhub, eto na yan. Ay, putik, ba't ako nakapunta ron? Wala naman ako pinipindot. Ay, putik, nakaano pala ako, shit. Nakaano pala ako. Tawag doon. Nakamakro, kaya pala. Sorry. Ayan, nakamakro pala tayo. So, ayan. Eto lang, open mo to. Yan, to. Nandito dito, ayan. Search mo muna sa Google. Search, tapos open mo yan. Nandiyan dyan yung link ng Discord. Nandiyan dyan. Wala akong idea, bossing Hindi kasi ako naglalaro niyan yung mga tropa lang natin. So, okay na tayo dito, sa genetic natin, Yan. Balik na ako doon sa isang karakter. Wawa naman, di nakapag-progress yung ko. Puro costume lang ang meron. Puro costume lang ang meron ng hinayumags na yun. Mamaya pala ang gagawin ko, i-download ko lalan to. Para mas madali. Check mo PM sa Discord tungkol sa bulong sa... Sige. Check ko. Naka-live kasi ako kanina kaya hindi ako makapag-reply sa'yo Pero pwede naman. Sige, wait lang. Wala ka bang work ngayon? Mukhang hindi ka pa yata natutulog Pag newbie sa new server din ba papasukin ko, boss? Mas okay sa new server. Hindi. Habang wala pang new server, pumasok ka na muna rito. Aralin mo muna yung game na pwede mong aralin.
para pagdating ng new server, alam mo na yung dapat mong gawin. Kasi medyo mahaba-haba pa yung days na tatahakin or lilipas bago lumabas yung new server 1, no? Which is April 1, 2025. April 1 lalabas yan. So, mas maganda yan, magsimula ka na muna dito. Explore mo. Learn the game. Learn the economy or the ecosystem ng game. And then, after that, lumabas na yung Wano server, yung new server, alam mo na yung mga dapat mong gawin. Hindi ka na malilate. Kasi kung aaralin mo yan during new server, maaaring mahuli ka. So, this is your chance na maaral yung game habang wala pa yung new server. So, yan. Kagigising ko lang. Mamayang gabi pa work. Ano magandang character? For farming, genetic talaga. For PvP, marami eh. Pwedeng yung Shura. Actually, yung Shura medyo underrated dito sa part na to. So, pwede kang Rune Knight, yan, RG, AB, yan. So, yun lang yung mga ma-advise ko sa inyo sa mga new players natin dyan or new players potentials natin dyan. Download the game for the meantime. Then, pag na-release a new server by April 1, 2025, yun. Alam nyo na yung mga dapat yung gawin. So, you already learn what you have need to do by, after releasing the server na. So, you still have time pa naman. Di ba? Ilang araw pa, oh. Ilang days pa lilipas. Anong dapat yung una i-focus? In which particular yung i-focus na yan, brother? Kung gusto mo, actually kasi depende eh. If you want a farming set, yan, syempre go with genetic. Ayan. Pero kung gusto mo pang PvP, mga ganyan, yan, go for with the PvP. Farming tips, yan, yun. Yung pinakita kong YouTube kanina, which is kay Miss Maven. Yun na yung pinaka the best. Anong version ng Roto 2.0? Older interface. Yan. This is, again, this is a Zero Ragnarok Eternal Mobile. Private server na ginawang play to earn and NFT, mga bossing. Ayan. So, mga bossing, ako yung magpapaalam na po sa inyo. May gagawin pa. Ayan. Thank you so much. Nga pala, wag niyo na rin palang kalimutan na i-follow yung ating YouTube. Siyempre, same name, same even our blew up. Ayan. Sage or Wizard, none of the above. Sa nabanggit mo, CJ, the best farming for me is genetic pa rin. Here, dito sa larun to, eto sa pinapakita ko. Pero if you're repairing for a Romsey, genetic, no. Boss, magkano pinakamurang account bago ka mag-out? Pinakamurang account, may mabibili ka naman dyan, sobrang dami. Siguro may 300, may 500, may 1,000. Pero sa new server, wala ka pa makukuha nun. Ikaw talaga magbibuild nun. Kaya mas maganda, wag ka lang munang bumili siguro. Explore mo lang ng sarili mo. Wala ka pang ginastos, oras lang. Yan. Then, onting pag-iintindi, understandable to the game. Yun. Tsaka mo na, preserve mo na lang yung mo. Tabi mo na lang muna yung panggastos mo, pang-boost mo na lang. Kung gusto mo mas mauna dun sa new server na lalabas. Bili ka kaagad ng premium or bili ka kaagad ng kung ano-ano. Yan. So mga bossing, maraming salamat. Thank you so much.